Ang tanghaling dapat sana'y payapa ay biglang naging isang bangungot para sa isang dalagang nagngangalang Elena. Dinakip ng walang anumang katibayan ng isang pulis na malaki ang katawan na nagngangalang Sargento Reyes. Pilit siyang pinaamin sa pagnanakaw ng isang bagay na kailanman ay hindi niya hinawakan. Ngunit sa likod ng kanyang mukhang mahina at katawang puno ng pasa ay nagtatago ang isang katapangang yayanig sa buong institusyon hanggang sa mga pundasyon nito. Tanghaling tapat, at ang sikat ng araw ay parang mga nagbabagang karayom na tumutusok sa balat. Ang init na nagmumula sa semento ng Maynila ay lumilikha ng alon-along hangin, nagpapalabo sa tanawin ng masikip at maingay na kalye ng Quiapo. Sa gitna ng siksikan ng mga taong naglalakad, isang dalaga na nagngangalang Elena, 25 taong gulang, ang maingat na naglalakad bitbit ang isang maliit na bayong na naglalaman ng gulay at bigas. Kagagaling niya lamang sa palengke at wala sa isip niyang may kakaibang mangyayari sa araw na iyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang lutuing adobo para sa kanyang inang nag-iisa sa kanilang maliit na apartment sa Sampaloc. Ngunit biglang natigil ang kanyang paghakbang ng isang patrol car, ang humarurot at pumarada sa kanyang harapan. Ang matinis na tunog ng preno ay nagpalingon sa ilang mga naglalakad. Mula sa pinto ng sasakyan, bumaba ang isang pulis na malaki ang katawan, ang kanyang uniforme ay tila sasabog sa sobrang sikip, at ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Siya si Sargento Reyes. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang isang hukom na nagbigay na ng hatol, bago pa man marinig ang panig ng nasasakdal. Walang anumang pag-aalinlangan, agad siyang sumigaw ng malakas. Hoy, ikaw! Sumama ka sa akin! Ang sigaw na iyon ay nagpatigil sa ilang tao sa paligid, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nangahas na lumapit. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang butil ng pawis sa kanyang sentido ay hindi na lamang dahil sa init, kundi dahil sa matinding pagkalito at takot. Ano po ang kailangan ninyo, sir? Wala po akong ginagawang masama, mahina niyang sabi, ang boses ay nanginginig. Lumapit si Sargento Reyes, tinitigan siya ng malamig mula ulo hanggang paa. Huwag ka nang magkunwari. Ikaw ang nagnakaw ng kwintas sa palengke kaninang umaga, di ba? Ang tono ng kanyang boses ay walang puwang para sa anumang pagtatanggol. Umiling ng mabilis si Elena, sinubukang ipaliwanag na kagagaling lamang niya sa tindahan ng gulay at hindi sa palengke kung saan naganap ang sinasabing pagnanakaw. Ngunit ang kanyang paliwanag ay parang hanging dumaan lamang sa tainga ng pulis. Ang mga mata ni Reyes ay puno ng akusasyon. Bigla niyang hinablot ng marahas ang braso ni Elena, dahilan upang mabitawan niya ang kanyang bayong at kumalat ang bigas sa maruming bangketa. May ilang taong nagtangkang lumapit, ngunit napahinto sila nang titigan sila ng masama ni Reyes habang tinatapik ang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Isang malinaw na babala. Tinangka ni Elenang pumiglas, sinubukang lakasan ang kanyang boses, ngunit ang kanyang lakas ay walang panama sa pulis. Wala po akong kasalanan, sir. Pakawalan niyo po ako. Ngunit patuloy pa rin siya nitong kinalagkad patungo sa patrol car. Ang pagkakahawak sa kanyang braso ay napakahigpit na tila bumaon ang mga daliri nito sa kanyang balat, nag-iwan ng mapupulang marka. Lalo lamang siyang nagmukhang nagkasala sa mata ng mga tao sa paligid dahil sa kanyang pagpupumiglas. Ang ilan ay nagbubulungan na, inaakalang si Elena ay isang tunay na magnanakaw. Walang sinumang tumulong. Lahat ay piniling manahimik. Sa loob ng sasakyan, ang hangin ay masikip at amoy gasolina. Isinara ni Reyes ang pinto ng malakas at pinaandar ang sirena ng saglit, na para bang isang mapanganib na kriminal ang kanyang dala. Nakaupo si Elena sa likurang upuan tulala. Ang kanyang mga mata ay nagluluha habang tinitingnan mula sa bintana ang kanyang bayong na naiwan sa kalsada. Sa loob-loob niya, iisa lamang ang tanong, ano ba talaga ang kasalanan ko? Mabilis na umarangkada ang sasakyan patungo sa presinto. Sa labas, ang init ng tanghali ay patuloy na nakakapas. Ngunit para kay Elena, ang tunay na impyerno ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa buong biyahe patungo sa presinto, ang kapaligiran sa loob ng sasakyan ay nakakapanikip ng dibdib. Walang ibang maririnig kundi ang ugong ng makina at ang mabilis na paggulong ng sasakyan sa ibabaw ng mainit na aspalto. Si Elena ay nakaupo sa likuran, naninigas ang buong katawan. Ang dalawa niyang kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga gusaling mabilis na lumilipas, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy ng hindi niya namamalayan. Ang hangin sa loob ay kulob at ang matapang na amoy ng gasolina ay tumatago sa kanyang ilong, lalong nagpapasikip sa kanyang paghinga. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang sarili, ngunit ang takot at pagkalito ay bumabalot sa kanyang isipan. Kailanman ay hindi pa siya nasangkot sa anumang gulo. Ngunit ngayon, siya ay tinatrato na parang isang malaking kriminal na nahuli sa gitna ng daan. Sir, hindi po ako magnanakaw, sabi niya ng pabulong, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pero ang narinig niya ay isang maikling pagtawa mula sa upuan sa harapan. Tumingin ng diretsyo si Sargento Reyes sa daan at nagsalita sa tonong walang emosyon, ngunit puno ng pagbabanta. Sabihin mo na lang sa akin, gusto mo ba ng mabilis na areglo o matagal na usapan? Lahat yan, pwedeng ayusin kung marunong kang makisama. Ang mga salitang iyon ay malinaw, malamig, at nagpatindig ng balahibo ni Elena. Nagsimula niyang maintindihan na ang akusasyong ito ay hindi tungkol sa pagnanakaw, kundi isang maruming laro na isinasagawa ng taong nakauniporme. Ang tingin ni Reyes sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror ay nagparamdam kay Elena na siya ay binabantayan. Na para bang bawat kilos niya ay isang pagkakamali. Yumuko si Elena, sinubukang pakalmahin ang sarili, ngunit muli na namang nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. 50,000 piso. Hindi niya kailanman nahawakan ang ganoong kalaking pera sa buong buhay niya. Isa lamang siyang simpleng babae na araw-araw na pumupunta sa palengke para tulungan ang kanyang ina. Wala siyang kapangyarihan at ngayon, kahit ang kanyang boses ay tila walang silbi. Sa tuwing susubukan niyang magsalita, pinuputol ito ng boses ni Reyes na may kasamang hindi direktang pagbabanta. Ang mga kalye sa labas ay unti-unting humuhupa sa dami ng tao, at bawat liko ng sasakyan ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Elena. Nang pumasok ang sasakyan sa gate ng presinto, naramdaman ni Elena ang malamig na kaba sa kanyang batok. Alam niyang ang lugar na dapat sana ipinagmumulan ng katarungan ay maaaring maging simula ng mas malaki pa niyang pagdurusa. Mula sa rearview mirror, ang mga mata ni Reyes ay matalim na nakatitig sa kanya, tila nagbibigay ng mensahe na anuman ang mangyari, walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Huminto ang sasakyan sa bakuran ng presinto, at ang tunog ng namatay na makina ay nag-iwan ng katahimikang mas nakakatakot kaysa sa ingay ng kalsada sa labas. Ang interrogation room ay maliit at masikip, ang pintura sa dingding na kulay asul ay natutuklap na sa ilang bahagi. Ang amoy ng yosi na hinaluan ng pawis ay nagpapabigat sa hangin sa loob. Nakaupo si Elena sa isang upuang bakal na walang sandalan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malamig na mesang puno ng mga gasgas. Sa kanyang harapan, nakaupo si Sargento Reyes na may ere ng pagiging kampante, ngunit puno ng presyon. Dalawa pang pulis ang nakatayo sa likuran niya, nakatingin ng walang ekspresyon. Ang ilaw sa itaas ay bahagyang kumikislap, nagdaragdag sa tensyon ng paligid, na para bang ang silid ay sadyang idinisenyo para pilitin ang sinumang umupo roon. Iniyuko ni Reyes ang kanyang katawan, tinitigan ang mukha ni Elena ng isang matalim na tingin na parang kayang basahin ang laman ng kanyang isip. Umamin ka na. Ikaw ang kumuha ng kwintas, di ba? Ang boses niya ay malalim at mabigat, mas tunog pagbabanta kaysa tanong. Napalunok si Elena, pilit na pinapanatili ang kahinahunan kahit na ang puso niya ay kumakarera. Hindi po, sir. Wala po akong ninakaw na anuman, sagot niya ng mahina ngunit malinaw. Tinuktok ni Reyes ang mesa ng malakas gamit ang kanyang daliri, lumikha ng malakas na tunog na bumasag sa katahimikan. Ang dalawang pulis sa likod ay bahagyang gumalaw na para bang handa kung sakaling utusan. Muling nagsalita si Reyes sa mas malakas na tono. Kung gusto mong makalaya, magbayad ka ng 50,000 piso. Buburahin ko ang report. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa dibdib ni Elena. Hindi lamang dahil sa kasinungalingang ibinibintang sa kanya, kundi dahil napagtanto niyang ang taong nasa harapan niya ay hindi naghahanap ng katarungan, kundi ng pera. Huminga ng malalim si Elena, pilit na pinipigilan ang galit na nagsisimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Tinitigan niya si Reyes ng diretsyo, walang takot. Maputla na ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nagnininga sa katapangan.
Wala po akong kasalanan, sabi niya sa mas matatag na boses. At hindi ako magbabayad para sa isang kasinungalingan. Biglang natahimik ang paligid. Huminto si Reyes sa pagtuktok sa mesa at matagal na tinitigan si Elena nang hindi kumukurap. Ang katahimikan ay mabigat na para bang huminto sa paggalaw ang hangin sa silid. Nagkatinginan ang dalawang pulis. Hindi sigurado kung dapat ba nilang pigilan ang nangyayari o hayaan na lamang. Sa mukha ni Reyes, nagsimulang lumitaw ang inis. Nagsara ang kanyang mga labi at tumigas ang kanyang panga. Hindi siya sanay na may lumalaban sa kanyang utos, lalo na mula sa isang dalagang walang anumang kapangyarihan. Para kay Elena, ang takot ay napalitan na ng determinasyon. Alam niyang ang kanyang mga salita ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Ngunit ang pananahimik ay nangangahulugan ng pagsuko sa kawalang katarungan. Biglang tumayo si Reyes mula sa kanyang upuan at hinampas ang mesa ng buong lakas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy at metal ay umalinggaw sa maliit na silid, dahilan upang mapaatras ang dalawang pulis sa likod. Namula ang mukha ni Reyes at lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Tinuro niya si Elena gamit ang nanginginig na hintuturo dahil sa galit. Matigas ang ulo mo, ah. Sino ka ba sa akala mo, ha? Sigaw niya na puno ng emosyon. Tinitigan lamang siya ni Elena nang hindi gumagalaw. Matatalim ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Alam niyang ang galit na iyon ay senyales na nawawalan na ng kontrol ang lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang katapangang tumangging sumuko ay tila mas tumusok sa amor proprio ni Reyes kaysa sa 1,000 mura. Mabilis at puno ng galit, umikot si Reyes sa gilid ng mesa, hinawakan ang braso ni Elena at kinalagad siya palabas ng silid. Ang upuang kinaupuan ni Elena ay natumba at lumikha ng malakas na kalabog. Ang dalawang pulis ay nanatiling nakatayo, nagkatinginan ang hindi nangangahas magsalita. Ang kanilang mga tingin ay blanko, nasa pagitan ng takot at hindi pagsang-ayon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtangkang pigilan ang karahasan. Kinalagkad si Elena palabas patungo sa mahabang pasilyo ng presinto. Halos mawalan na siya ng balanse. Patuloy na hinihila ni Reyes ang kanyang braso na para bang gustong patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga bota ay malakas na tumatama sa sementadong sahig, nag-iiwan ng malamig na alingaungaw. Sinubukan ni Elenang pigilan ang kanyang paghakbang, sinubukang magsalita. Ngunit tinabunan ng malakas na boses ni Reyes ang lahat. Akala mo maluloko mo ako. Malalaman mo ngayon ang pakiramdam ng lumaban sa pulis, sabi niya habang patuloy na hinihila si Elena patungo sa pinto sa likuran. Ilang mga pulis na nasa pasilyo ay napatingin lamang, nagkunwaring abala sa mga papeles na hawak nila. Walang nangahas na sumita o kahit magtanong kung ano ang nangyayari. Nang itulak ni Reyes ang bakal na pinto patungo sa likurang bakuran, ang langit-ngit nito ay bumasag sa katahimikang bumabalot sa presinto. Sa labas, ang hangin ay mas mainit kaysa kanina. Ang sikat ng araw ay tumatama sa pader na semento at nakakasilaw. Huminto si Reyes, binitiwan ang pagkakahawak kay Elena, at tiningnan siya ng mga matang puno ng puot. Para siyang isang mabangis na hayop na nakahanap muli ng kanyang biktima. Tumayo si Elena na hinihingal, sinusubukang ayusin ang sarili kahit na namumula ang kanyang pulsuhan dahil sa marahas na pagkakahawak kanina. Wala na siyang ibang magawa kundi maghanda sa anumang susunod na gagawin ni Reyes. Sa kanyang katahimikan, umasa siyang mayroon kahit isang tao man lang sa lugar na iyon na may lakas ng loob na pigilan ang kawalang katarungang nagaganap. Ang likurang bakuran ng presinto ay tahimik at mainit. Ang sikat ng araw ay direktang tumatama, walang anumang harang, at sumasalamin sa maputlang pader na semento. Sa gitna ng lugar na iyon ay may isang bakal na poste na kinakalawang na, tila isang kagamitan sa pagpaparusa mula sa nakaraan. Doon nakatayo si Elena, ang dalawang kamay ay mahigpit na itinali sa likod. Namumula ang kanyang mukha dahil sa init. Mahina na ang kanyang katawan matapos kalagkarin palabas mula sa interrogation room. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, humahalo sa alikabok na dumikit sa kanyang bala. Hindi kalayuan sa kanya, nakatayo si Reyes na may blangkong mukha, dala ang isang malaking timba ng tubig. Malamig ang kanyang tingin na para bang ang nakikita niya ay hindi isang tao, kundi isang bagay na kailangang sirain para sumuko. Sinubukan ni Elenang magsalita, nanginginig ang kanyang boses ngunit malinaw.
Wala po akong kasalanan, sir, sabi niya na may putol-putol na hininga. Ngunit hindi na tinag si Reyes. Sa halip, bahagya siyang umiti. Isang ngiti na mas mukhang pang-aasar kaysa simpatya. Aamin ka o bubuhusan kita, sagot niya ng mahina ngunit puno ng diin. Ang hangin sa paligid ay tila nagpipigil din ng hininga. Walang tunog ng sasakyan, walang hangin. Tanging tensyon lamang ang nakabitin sa pagitan nilang dalawa. Ilang pulis ang nakatayo sa malayo, nagkukunwaring hindi nakikita ang nangyayari. Alam nilang mali ang ginagawa ni Reyes, ngunit pinili nilang manahimik. Dahil sa lugar na iyon, ang pananahimik ay mas ligtas kaysa pagiging tama. Lumapit si Reyes kay Elena at, walang babala, ibinuhos ang laman ng timba sa kanyang katawan. Ang tunog ng tilamsik ng tubig ay malakas na umalinggaw sa pagitan ng mga pader na semento. Nagulat si Elena. Nanigas ang kanyang katawan nang dumampi ang malamig na tubig sa kanyang mainit na balat. Basa ang kanyang damit. Ang buhok niya ay dumikit sa kanyang mukha, at mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata para tiisin ang nanunuot na ginaw. Inilapag ni Reyes ang timba sa lupa at tumayo sa harap ni Elena, nakahalukip-kip, na may mukhang nasisiyahan. Umamin ka na para matapos na to, sabi niya nang walang emosyon. Ngunit nanatiling nakayuko si Elena, hindi sumasagot. Pinipigilan niya ang sarili, pinipigilan ang pag-iyak, at tumatangging bigyan ng kasiyahan ang lalaki. Mabagal ang takbo ng oras sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang tubig sa katawan ni Elena ay nagsimulang matuyo, ngunit ang kanyang balat ay parang nasusunog. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Reyes. Sa tingin na iyon, wala nang takot, tanging galit at determinasyon na mahirap ipaliwanag. Tinitigan din siya ni Reyes, na para bang hinahamon ng katapangang iyon, at lumapit muli, handang ulitin ang kanyang ginawa. Sa paligid nila, ilang nag-aalinlang ang tingin ang nagsimulang lumitaw. May yumuyuko, may nagkukunwaring nag-aayos ng papeles, ngunit walang pumipigil. Alam ni Elena na walang tutulong sa kanya ngayon, at ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang sarili. Ang ilang pulis na nakatayo sa malayo ay nagkukunwaring abala sa mga papeles o tumitingin sa ibang direksyon. Alam nilang lahat ang nangyayari, ngunit wala ni isa ang nangahas na lumapit. Ang takot sa kanilang posisyon at sa herarkiya ay nagpipi sa kanila, ginawa silang mga pasibong saksi sa isang malinaw na kawalang katarungan. Si Elena, na basang-basa pa rin ang katawan, ay nakatayo na nanginginig ang mga binti. Ngunit ang tingin niya ay nananatiling matalim. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit sa likod ng pagod, may ibang bagay na lumalago. Isang tahimik na paglaban. Tinitigan niya si Reyes ng diretsyo, walang sinasabi. Isang tingin na sapat na para iparamdam sa lalaki na hindi siya ganap na naghahari. Lumapit si Reyes na namumula ang mukha. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng alikabok sa sementadong sahig na nagsisimula ng matuyo. Huminto siya sa mismong harapan ni Elena, bahagyang yumuko para maging kapantay ng kanyang mukha ang dalaga. Akala mo hindi kita kayang durugin, sabi niya ng mahina ngunit matalim. Ang kanyang boses ay parang isang nakakatakot na bulong. Ngunit iyon ang lalong nagpatindi sa tensyon. Hindi yumuko si Elena. Alam niyang kung magpapakita siya ng takot, doon na magtatapos ang lahat. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang mga mata ni Reyes. Sa isang paos ngunit matatag na boses, sumagot si Elena, hindi ako natatakot, sir. Natatakot lang akong maging katulad ninyo. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng mahina, ngunit malinaw, parang isang balang tumama sa target. Ilang pulis sa likod ang biglang napalingon. Hindi makapaniwala sa katapangan ni Elena na magsalita ng ganoon. Nanigas si Reyes sandali, tumigas ang kanyang panga at naging mabigat ang kanyang paghinga. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang sagot, kundi isang insultong direktang tumusok sa kanyang ego bilang isang lalaki at isang pulis na sanay na kinatatakutan. Ang tingin ni Reyes ay naging mas madilim. Ipinilig niya ang kanyang mukha at ikinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang mga ito. Hindi niya inasahan na ang babaeng mukhang mahina ay kayang siyang hamunin ng ganito katapang. Ang hangin sa paligid ay lalong uminit at ang katahimikan ay naging nakakakilabot. Nakatitig pa rin si Elena sa kanya, hindi gumagalaw habang patuloy na tumutulo ang tubig mula sa kanyang baba.
Sa katahimikang iyon, ang labanan sa pagitan ng kapangyarihan at katapangan ay naganap, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng mga tingin at salitang hindi na mababawi. Isang malakas na sampal mula kay Reyes ang dumapo sa pisngi ni Elena, dahilan upang tumagilid ang kanyang ulo. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig sa buong bakuran na nagpayuko sa ilang pulis na nanonood. Ngunit hindi doon tumigil si Reyes. Sumuntok siyang muli, tumama sa balikat at tiyan ni Elena, at sinipa siya hanggang sa ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa bakal na post kung saan siya nakatali. Naputol ang hininga ni Elena. Ang kanyang katawan ay namilipit sa sakit, ngunit wala ni isang salita ng pagmamakaawa ang lumabas sa kanyang bibig. Si Reyes, nasakop na ng galit, ay hindi na kumikilos bilang isang alagad ng batas. Isa na lamang siyang lalaking nawalan ng kontrol, ibinubuhos ang kanyang ego sa isang taong walang kalaban-laban. Bawat suntok na kanyang ibinibigay ay may kasamang sigaw na umalingaw-ngaw. Umamin ka na. Matigas ang ulo mo. Ang kanyang boses ay paos sa galit. Hinawakan ng kanyang malaking kamay ang kwelyo ni Elena, hinila siya paharap at muli siyang itinulak ng marahas. Bumagsak ang katawan ni Elena, nagasgasan ang kanyang mukha sa dulo ng malamig na poste. Hindi ako nagnakaw, sagot ni Elena sa isang mahinang boses sa gitna ng kanyang halos maubos na hininga. Halos hindi marinig ang kanyang boses, ngunit sapat na iyon para lalong mag-init ang ulo ni Reyes. Itinaas niya muli ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Elena hanggang sa dumaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang mga labi. Ang ibang mga pulis na nakasaksi ay nagsimulang hindi mapakali. Nagkatinginan sila. Ngunit wala pa rin kumikilos. Isa sa kanila ang nagtangkang lumapit, ngunit agad ding umatras nang tumingin ng masama si Reyes. Walang ibang maririnig kundi ang mga suntok, mabigat na paghinga at maliliit na hikbi na pinipigilan ni Elena. Ang bakal na poste na sumusuporta sa kanyang katawan ay nanginginig sa bawat pag-atake. Ang mainit na hangin na maihalong amoy ng metal at dugo ay nagparamdam na parang isang totoong bangungot. Sa mata nilang lahat, si Elena ay mukhang maliit at marupok. Ngunit sa paano man, ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas, nakatingin ng walang takot. Huminto sandali si Reyes para habulin ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil hindi pa humuhupa ang kanyang galit. Tiningnan niya si Elena na nakasandal na sa poste. Pasa ang kanyang mukha, magulo ang kanyang buhok, at dahan-dahang tumutulo ang dugo sa lupa. Ngunit sa likod ng lahat ng sugat na iyon, ang tingin ni Elena ay nananatiling matatag at tumatangging sumuko. Walang bahid ng pagsuko roon. Tinitigan siya ni Reyes at nabagabag. Sanay siyang makakita ng mga taong umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ganito. Isang kakaibang takot ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Isang takot sa isang taong hindi na natatakot sa kanya. Malakas na nanginginig ang katawan ni Elena, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag na parang bakal. Bawat paghinga niya ay masakit dahil sa mga pasa sa kanyang dibdib at tiyan. Ngunit tumanggi siyang bumagsak. Ang kanyang mga kamay na nakatali ay sinusubukang gumalaw ng kaunti, naghahanap ng posisyon upang hindi masyadong madiinan ang kanyang pulsuhang may gasgas na. Dahil sa mainit na hangin, mas lalong humahapdi ang mga sugat sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas, nakatingin sa nagbabagang langit sa itaas. Sa kanyang isipan, tinawag niya ang pangalan ng kanyang ama, ang nag-iisang taong nagturo sa kanya ng kahulugan ng pagtitiis sa pinaka-hindi makatarungang sitwasyon. Itay, bulong niya sa kanyang sarili, hindi ko hahayaang dungisan nila ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ang naging huling lakas na pumipigil sa kanya na sumuko. Alam ni Elena na kung susuko siya ngayon, magiging walang kabuluhan ang lahat, ang kanyang dignidad, ang kanyang paniniwala, maging ang kanyang tiwala sa katotohanan. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, pinipigilan ang mga luha na pumatak. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang ang mga luha ay magbibigay lamang ng pakiramdam ng tagumpay kay Reyes. Tumanggi siyang ibigay ang kahit nakatiting na kasiyahang iyon. Sa tuwing humahampas ang mainit na hangin sa kanyang sugatang katawan, naaalala niya ang lahat ng aral tungkol sa katapangan at katapatan na itinanim ng kanyang ama mula pa pagkabata. Nakatayo pa rin si Reyes sa kanyang harapan, ngayon ay may malamig na mukha na mahirap basahin.
Tila naghihintay siya sa sandaling tuluyan ng susuko si Elena. Ngunit ang nakita niya ay ang kabaligtaran. Ang tingin ni Elena ay hindi naglalaman ng pagmamakaawa, kundi ng paglaban. Ang tinging iyon ay lalong nagpagulo sa isip ni Reyes. Nagsimula niyang mapagtanto na ang karahasang ginawa niya ay hindi kayang baliin ang diwa ng babae. Huminga siya ng malakas at ipinilig ang kanyang mukha. Ngunit ang pagkakahawak niya sa kanyang baywang ay nagpapakitang hindi pa tuluyang humuhupa ang kanyang galit. Kahit na mahina ang kanyang katawan at tumutulo ang dugo mula sa kanyang labi, tuwid na nakatayo si Elena na para bang hindi niya nararamdaman ang sakit. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay sumisigaw, ngunit ang kanyang puso ay tumatangging sumuko. Sa lugar na iyon, sa gitna ng init ng araw at ng mga pader na semento, iisa lamang ang boses na patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Ang boses ng paniniwala na walang kapangyarihan sa mundo ang makakapilit sa isang tapat na tao na umamin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. At hanggat buhay ang paniniwalang iyon sa kanyang dibdib, alam ni Elena na hindi pa siya talo. Sa wakas, huminto si Reyes matapos maubos ang kanyang lakas dahil sa galit na siya mismo ang lumikha. Hinihingal siya, tumutulo ang pawis mula sa kanyang sentido, at nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa pagod at pagkabigo. Nakatayo siya sa harap ni Elena, mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, tinitingnan ang katawan ng babae na nakatali pa rin sa poste. Sandali, tinitigan lamang niya ang resulta ng kanyang ginawa. Pasa ang mukha ni Elena, putok ang kanyang labi, at punit ang kanyang damit sa ilang bahagi dahil sa mga hila at suntok. Ngunit kahit na mukhang walang kalaban-laban ang katawan na iyon, mayroong apoy sa loob ni Elena na hindi niya kayang patayin gamit ang dahas. Sa isang marahas na kilos, lumapit si Reyes, hinila ang lubid na nakatali sa mga kamay ni Elena, at basta na lamang itong binitiwan. Bumagsak ang lubid sa lupa kasabay ng katawan ni Elena na agad na bumagsak sa mainit na semento. "Umalis ka na. Huwag mo akong ubusan ng pasensya," sigaw ni Reyes. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pagod at galit. Ngunit sa likod ng mataas na tono, mayroong bahagyang pagkabalisa. Alam niyang ang babaeng nasa harapan niya ay hindi katulad ng ibang mga taong kanyang pinahirapan. Hindi siya umiyak, hindi nagmakaawa, at hindi rin lumaban ng may takot. Sa halip, ang kanyang katahimikan ang nagparamdam kay Reyes na siya ay natalo sa isang paraang hindi nakikita. Umatras siya, sinubukang pakalmahin ang sarili habang hindi pa rin stable ang kanyang paghinga. Si Elena, na nakabagsak sa sahig, ay yumuko sandali, sinusubukang ayusin ang kanyang paghinga. Masakit ang halos bawat bahagi ng kanyang katawan, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isip. Hindi siya nagmadaling tumayo, hinayaan ang oras na lumipas habang nag-iipon ng lakas. Ang hangin ay mabigat, ang alikabok ay dumikit sa kanyang basang balat, ngunit dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang tingin kay Reyes. Wala nang takot doon. Wala nang pagmamakaawa o luha. Ang natira ay isang malamig, kalmado at puno ng kalkulasyong tingin. Naramdaman ni Elena na hindi na ito tungkol sa pagtitiis sa mga suntok, kundi tungkol sa kung paano niya gagantihan ang kawalang katarungang kanyang dinanas. Naramdaman ni Reyes ang tingin na iyon na tumatago sa kanya, nagpaparamdam ng hindi pagiging komportable. Bahagya siyang tumikhim at tumingin sa ibang direksyon, sinusubukang itago ang pagsisisi na nagsisimulang lumitaw, ngunit natatabunan ng kanyang ego. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang sitwasyong ito. Ngunit sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na uuwi ang babae sa takot na hindi niya namamalayan. Sa sandaling iyon din, dahan-dahang itinuwid ni Elena ang kanyang likod. Nagbago ang kanyang tingin, hindi na lamang ito mapanghamon, kundi nagpapahiwatig na may nagbago sa loob niya. Hindi na siya isang biktima. Ngayon, sa katahimikan, nagpasya si Elena na wala ng lugar ang takot sa kanyang buhay. Dahan-dahan, sinimulan ni Elenang igalaw ang kanyang katawan. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay sumuporta sa kanyang tuhod para makatayo. Ang kanyang mga paa ay parang mabigat, na tila sinusubukan siyang panatilihin ng lupa sa ibaba. Ang tubig ay tumutulo pa rin mula sa dulo ng kanyang magulong buhok, pumapatak sa tuyong lupa at lumilikha ng maliliit na marka sa gitna ng alikabok. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit, ngunit hindi na niya ito pinansin. Sa kanyang mukha na puno ng sugat, lumitaw ang isang malamig na kahinahunan.
Tumayo siya ng tuwid, tinitigan si Reyes ng isang tingin na iba sa dati. Isang tingin na nagpabago sa hangin sa kanilang paligid. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit matatag nang siya ay nagsalita, "Ngayon, ako naman." Tinitigan siya ni Reyes na maihalong pagkalito, at isang magaspang na tawa ang lumabas sa kanyang bibig. "Anong gagawin mo ngayon? Hindi ka pa ba sapat na napahiya?" sabi niya habang nakataas ang kilay. Hindi niya namamalayan na may nagbago na. Si Elena ay hindi na ang babaeng takot na kanyang hinila mula sa bangketa kanina. Nalampasan na niya ang hangganan ng pagdurusa na kayang magpasuko sa isang tao. Tinitigan lamang siya ni Elena nang walang imik, inayos ang kanyang paghinga, tinitiyak na bawat hakbang na kanyang gagawin ay hindi masasayang. Sa kanyang isipan, hindi na isang pulis ang kanyang nakikita, kundi isang kriminal na nagtatago sa likod ng uniforme. Ilang pulis na nasa paligid pa rin ang bakuran ang nakapansin sa pagbabago ng sitwasyon. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Ngunit sa paraan ng pagtayo ni Elena, nararamdaman nila ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Si Reyes, na kanina ipakiramdam ay nasa itaas, ay ngayon tila bahagyang nababalisa ng hindi namamalayan. Humakbang siya ng isang beses, sinusubukang ipakita muli ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang kilos ni Elena na dahan-dahang pagrolyo ng manggas ng kanyang damit ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ikiniling ni Elena ng bahagya ang kanyang ulo, matalim ang kanyang mga mata, tuwid ang kanyang katawan, isang postura na hindi bago para sa isang manlalaban. Sa katahimikan, itinuon ni Elena ang kanyang isip. Alam niyang hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang katawan, ngunit bawat segundo ng pagsasanay sa boxing na kanyang pinagdaanan ay bumalik sa kanyang alaala. Ang sakit ay lalo pa siyang naging focus. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Narinig niya ang tunog ng kanyang mga buto, ngunit handa pa rin siyang gamitin ang mga ito. Tumatawa pa rin si Reyes, ngunit ang kanyang tawa ay nagsisimulang maging kaba. "Akala mo kaya mong labanan ang pulis?" Hindi sumagot si Elena. Humakbang lamang siya ng isa at isa pa. Bawat hakbang ay matatag, bawat tingin ay matalim. Sa loob ng ilang segundo, malalaman ni Reyes na ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay hindi na isang biktima na maaari niyang saktan kung kailan niya gusto. Gumagalaw si Elena ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at kalkulado, tulad ng isang taong alam na alam kung saan tatama ang kanyang mga suntok. Sa isang iglap, ang kanyang kanang kamay ay sumugod at malakas na tumama sa panga ni Reyes. Ang tunog ng pagtama ay umalingaw sa likurang bakuran, sinundan ng tunog ng isang malaking katawan na nawalan ng balanse. Lahat ng nanonood ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Elena, ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay nakatali at pinahihirapan, ay ngayon nakatayo ng tuwid na nakakuyom pa rin ang mga kamao. Hinawakan ni Reyes ang kanyang panga, nanlalaki ang mga mata sa pagitan ng gulat at galit, at sumigaw, "Baliw ka ba, ha?" Ngunit bago pa siya makalapit muli, sumugod na si Elena, tinitigan siya ng masama. "Miyembro po ako ng Philippine National Boxing Team, sir," sabi niya sa isang malamig ngunit matatag na boses. "At ubos na po ang pasensya ko." Ang mga salitang iyon ay nagpaatras kay Reyes ng kalahating hakbang. Habang ang dalawang pulis na nanonood mula sa malayo ay hindi alam kung aawatin ba o mananatiling tahimik. Walang gumagalaw. Ikinot ni Elena ang kanyang balikat, inihanda ang kanyang depensa, at tinitigan ng diretsyo ang mga mata ng lalaking matagal nang nag-aakalang siya ang hari sa lahat. Sa isang hininga, sumabog ang lahat ng tensyon. Inilunsad ni Elena ang kanyang susunod na atake nang may nakakagulat na bilis. Isang malakas na sipa ang direktang tumama sa tiyan ni Reyes, dahilan upang yumuko ang malaking lalaki sa sakit at hingalin. Bago pa siya makatayo ng tuwid, isang kaliwang suntok ang tumama sa kanyang pisngi. Sinundan ng isang huling suntok sa mukha. Ang katawan ni Reyes ay tumilapon at bumagsak sa lupa nang may malakas na kalabog. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nang hina ang kanyang mga binti. Ang mundo sa paligid niya ay umikot at nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Lahat na nakasaksi sa eksena ay nanatiling tulala, walang nagsasalita. Nakatayo si Elena ng tuwid. Ang kanyang balikat ay tumataas baba dahil sa mabigat na paghinga, ngunit kalmado pa rin ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang katawan ni Reyes na nakahandusay sa lupa ng may blangkong tingin.
hindi ito kasiyahan kundi katiyakan. Walang sumabog na galit, walang nakikitang puot. Tanging katarungan na sa wakas ay natagpuan ang sarili nitong anyo. Ang kanyang basang buhok ay dumikit sa kanyang pisngi. Ang dugo sa gilid ng kanyang labi ay hindi patuyo, ngunit ang kanyang tingin ay mas malakas na ngayon kaysa dati. Sa isang kilos, binaligtad niya ang sitwasyon mula sa pagiging biktima tungo sa isang taong naninindigan laban sa kawalang katarungang kanyang nilabanan gamit ang sariling mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga kamay, kinapa ni Elena ang bulsa ng kanyang jacket at inilabas ang cellphone na kanina pabasa ng tubig at pawis. May lamat ang screen nito sa isang gilid, ngunit umilaw pa rin ito. Mabigat ang kanyang hininga, paos ang kanyang boses dahil sa pagod at sa mga sugat sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang katawan ni Reyes na nakahandusay pa rin sa lupa at pinindot ang isang numero sa kanyang speed dial. Ilang beses tumunog ang telepono bago ito tuluyang sinagot. "Hello, Coronel." Si Elena po ito, sabi niya ng mahina ngunit matatag, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Kagagaling ko lang pong pahirapan ng miyembro ninyo na nagngangalang Sargento Reyes dito sa SA-3 ng Sampalo. Pakipadala po agad ng team mula sa V." Sa kabilang linya, isang matatag na boses ng lalaki ang narinig, kalmado sa simula ngunit agad na naging seryoso nang marinig ang ulat. "Elena, manatili ka dyan sa lokasyon," mabilis niyang sabi. "Huwag kang aalis, papunta na kami." Ipinahiwatig ng kanyang tono na hindi biro ang ulat na ito. Tumango si Elena kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kausap. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang sinumang mangangahas na lumapit o humarang. Ilang pulis na kanina inanonood lamang ay nagsimula ng magpanik, nagbubulungan habang sumusulyap kay Reyes na walang magawa sa lupa. Ibinaba ni Elena ang kanyang cellphone at isinandal ang kanyang katawan sa pader. Mabigat pa rin ang kanyang paghinga, ngunit ngayon ay may kaunting ginhawa na sa kanyang dibdib. Alam niyang tapos na ang pisikal na laban, ngunit ang pakikibaka para sa katarungan ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa malayo, naririnig niya ang mga bulungan ng takot mula sa ibang mga pulis. Ang ilan sa kanila ay alam kung sino talaga si Elena. Hindi lamang isang ordinaryong mamamayan, kundi isang national boxer na madalas imbitahan sa mga physical training ng kapulisan. Ang katotohanan iyon ay nagpabago sa sitwasyon. Ang takot ay lumipat na ng direksyon, hindi na sa panig ni Elena, kundi sa kanila na sumaksi sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Tila bumagal ang oras hanggang sa marinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Ang tunog ay papalakas ng papalakas, tumatago sa mga pader ng presinto. Tumingin si Elena sa gate, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit, kundi ng pag-asa. Alam niyang ang tulong na iyon ay hindi lamang pisikal, kundi patunay na may puwang pa rin ang batas para manindigan sa katarungan. Itinuwid niya ang kanyang katawan kahit na nanunuot pa rin ang sakit sa bawat kasukasuan. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon mula nang siya'y dakpin, naramdaman ni Elena na hindi na sayang ang kanyang katapangan. Umalingaw-ngaw ang sirena, bumasag sa katahimikan ng likurang bakura ng presinto. Ilang miyembro na kanina ay nakatayo lamang ay agad na tumakbo papunta sa harapan. Ang alikabok ay lumipad ng isang itim na sasakyan na may nakasulat na Internal Affairs Service ang huminto sa gitna ng bakuran. Mula rito, bumaba ang ilang pulis na nakaunipormeng itim, kumpleto sa kagamitang pangdokumento. Hindi sila gaanong nagsasalita. Isa sa mga opisyal na may mataas na ranggo ang agad na itinuro si Reyes na nakahandusay pa rin sa lupa, may pasa sa mukha at gusot ang uniporme. "Iyan ang tao," mahinang sabi ng isang miyembro. Walang maraming tanong, 2 tauhan ng ang lumapit at agad na pinusasan si Reyes. Hinila ang kanyang mga kamay sa likod ng may diin. Sinubukang magsalita ni Reyes. Ang kanyang boses ay mahina at putol-putol dahil sa pagod. "Koronel, hindi pagkakaunawaan lang to." Ngunit agad na naputol ang kanyang sinabi nang titigan siya ng malamig ng opisyal ng V. "Dadalhin namin ang miyembrong ito," sabi ng opisyal sa isang matatag na tono. "Lahat ng saksi at ebidensya ay aming susuriin." Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay huminto sa mukha ng ilang pulis na kanina itahimik lamang. Sapat na ang tingin na iyon para sila yumuko, hindi nangangahas na makipagtitigan. Sa kamay ng isa sa mga miyembro ng V, isang kamera ang nagsimulang mag-record ng paligid.
Ang bakal na post kung saan itinali si Elena, ang timba na nakakalat pa rin sa lupa, at ang mga patak ng dugo na hindi pa natutuyo sa semento. Tumayo si Elena ng tuwid sa gilid ng pader, basa pa rin ang damit at puno ng sugat ang katawan. Hindi na siya mukhang biktima, kundi isang buhay na saksi ng pang-aabuso sa kapangyarihan na matagal nang pinababayaan. Nang lumapit ang opisyal ng at tinanong ang kanyang kalagayan, tumingin si Elena ng diretsyo at sumagot sa isang matatag na boses. Siguraduhin ninyo wala ng ibang babae ang pahihirapan tulad ko. Ang kanyang sinabi ay nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Hindi ito sinabi ng may galit, kundi may diin na nagmula sa sariling karanasan. Sa kanyang boses, mayroong babala, ngunit mayroon ding panawagan na ang sistemang matagal ng tahimik ay sa wakas magbago. Ang ibang mga pulis na kanina inanonood lamang ay yumuko sa hiya. Walang nangahas na tumingin kay Elena, lalo na ang magsalita. Ang ilan sa kanila ay dahan-dahang lumayo, takot na masangkot pa sa kasong malinaw na dudungis sa pangalan ng kanilang institusyon. Tumango ng bahagya ang opisyal ng kay Elena at nagbigay ng maikling utos na dalhin si Reyes sa sasakyan. Nang umalis ang sasakyan, habang nakaposas ang mga kamay ng dating makapangyarihang pulis, nag-iba ang pakiramdam sa lugar. Sa unang pagkakataon mula tanghali, ang hangin ay gumaan. Hindi dahil sa nabawasan ang init, kundi dahil ang takot na matagal nang bumabalot sa katarungan ay nagsimula ng masira. Ilang linggo na ang lumipas mula nang mangyari iyon. Ang sikat ng araw sa umaga ay malumanay na tumatama sa bakura ng presinto na ngayon ay mas tahimik na. Nakatayo si Elena sa harap ng parehong gate kung saan siya dati pilit na kinaladkad. Ang kanyang buhok na dati magulo ay humaba na at maayos na nakapusod. Ang mga sugat sa kanyang mukha ay halos wala na, nag-iwan na lamang ng bahagyang peklat na saksi sa kanyang katapangan. Nakasuot siya ng simpleng damit na may matingkad na kulay. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado at ang kanyang tingin ay matatag habang sinusuri ang bawat sulok ng gusali. Sa parehong lugar, dati siyang nakaramdam ng pagiging maliit at walang magawa. Ngayon, nakatayo siya bilang isang taong nagtagumpay laban sa takot at kawalang katarungan gamit ang lakas na nagmula sa paniniwala. Ilang mga bagong pulis ang nakita niya sa guard post, binabati siya ng may paggalang. Kilala nila siya hindi bilang biktima, kundi bilang isang simbolo ng katatagan na nagbago sa pananaw ng marami tungkol sa kahulugan ng katapangan. Tinitigan ni Elena ang plaking may nakasulat na tagapagtanggol, tagapagmahal, at lingkod bayan na nakakabit sa harap ng gusali. Natahimik siya sandali, inaalala kung paano ang mga salitang iyon ay parang palamuti lamang na walang kahulugan. Ngayon, matapos sumiklab at maging viral ang kanyang kaso, sumailalim sa malaking pagbabago ang presinto, muling pagsasanay para sa mga miyembro, mahigpit na pagsusuri sa etika, at direktang pagsubaybay mula sa nakatataas. Lahat ng iyon ay nagsimula sa isang katapangang ipinakita niya noong araw na iyon. Ang katapangang hindi sumuko. Dahan-dahang lumakad si Elena sa gilid ng bangketa, kung saan huminto ang patrol car para kunin siya ilang linggo na ang nakalipas. Tinitigan niya ang parehong daan, ngunit ngayon ay iba na ang pakiramdam. Wala nang takot, tanging isang kapanatagan na lamang. Ang ingay ng trapiko ay normal lamang. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng alikabok at gasolina tulad ng karaniwang araw. Ngunit para sa kanya, lahat ay parang bago. Tumingin siya sa asul na langit na walang ulap. At sa gitna ng ingay ng lungsod, lumipad ang kanyang isipan pabalik sa araw na nangako siya sa kanyang sarili na hindi susuko sa kasinungalingan. Sa isang mahinahong hakbang, tumingala si Elena sa langit at marahang nagsalita. Maaaring bugbugin ang katotohanan pero hinding-hindi ito matatalo. Ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit sapat na para marinig niya bilang isang paalala, isang deklarasyon. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan ang lugar na iyon na taas noo. Walang sigawan, walang mga kamera, tanging katahimikan na nagmamarka sa pagtatapos ng kanyang mahabang laban. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may isang bagay na tiyak. Ang hustisya ay maaaring dumating ng huli, ngunit kapag dumating ito, dala nito ang isang lakas na hindi kayang sirain ng sinuman. Mabilis na naging pambansang usapin ang kaso ni Sargento Reyes. Ang balita tungkol sa karahasan at pangingikil na kanyang ginawa ay kumalat sa iba't ibang media, telebisyon, news portals, at social media.
Ang kanyang mukha ay nakapaskil sa mga screen na may malalaking pamagat, Police DFE, nanakit ng sibilyan, dinakip ng V. Malakas ang naging reaksyon ng publiko, nananawagan ng katarungan at reforma sa hanay ng kapulisan. Bawat istasyon ng balita ay paulit-ulit na ipinalabas ang video kung saan pinupusasan si Reyes ng V. Kasama ang testimonya ni Elena na sa wakas ay naglakas loob na magsalita sa harap ng mga mamamahayag. Dahil sa atensyon ng publiko, hindi na naitago ang kaso. Ang imbestigasyon ng VP ay nagpakita ng kumpletong ebidensya, CCTV footage, mga ulat ng saksi, at mga record ng pangingikil na matagal nang ginagawa ni Reyes sa iba pang mga residente. Ilang linggo pagkatapos, isinagawa ang paglilitis sa kanya. Puno ng mga reporter at mga legal expert ang korte. Nakaupo si Reyes na nakayuko, suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Nagpasya ang hukom na ang kanyang mga ginawa ay isang malubhang paglabag sa Code of Ethics ng kapulisan at nagdulot ng kahihiyan sa institusyon. Siya ay sinibak sa serbisyo at hinatulan ng 12 taong pagkakakulong dahil sa mga kasong pangingikil, pananakit at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang desisyon ay sinalubong ng palakpakan mula sa ilang dumalo sa korte. Para sa marami, hindi lamang ito isang legal na tagumpay, kundi isang senyales na kaya pa ring ipatupad ng sistema ang katarungan kapag may isang taong nag-udyok dito na kumilos. Ilang araw matapos ang hatol, nagdaos ng opisyal na press conference ang kapulisan. Puno ang silid ng mga kamera, mikropono at mamamahayag. Sa kanilang harapan, tumayo ang hepe ng pulisya na may seryoso, ngunit kalmadong mukha. Ikinalulungkot namin ang ginawa ng aming miyembro na lumabag sa batas at etika ng kapulisan, sabi niya sa harap ng kamera. Tinitiyak namin na ang proseso ng batas ay magiging transparent. Nagpapasalamat din kami kay Binibining Elena sa kanyang katapangang mag-ulat. Ang isang tunay na pulis ay nagpoprotekta sa mamamayan, hindi ng aapi. Ang mga salitang iyon ay naging simbolo ng pag-amin na may pagkakamaling itinuwid. Kahit pansamantala, sa kanyang simpleng tahanan, nakaupo si Elena sa sala habang pinapanood ang press conference sa telebisyon. Kalmado ang kanyang mukha, maayos ang kanyang buhok, at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ang screen ng ilang segundo na para bang tinitiyak na totoo ang kanyang naririnig. At sa isang mahinang boses, bumulong siya. Sa wakas, nagsalita ang hustisya. Pagkatapos ay pinindot niya ang remote at pinatay ang telebisyon. Natahimik ang silid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman ang isang ginhawang hindi masukat ng salita. Sa araw na iyon, sa unang